Nel, tinukoy na ba ang pagkakilanlan ng dalawang namatay na Pinoy? Jun, hindi na nagbigay pa ng iba pang detalye ang Department of Foreign Affairs ukol nga dito sa dalawang Pilipinong nasawi dahil nga sa pag-atake ng Palestinian militant group na Hamas. Ito ay dahil na rin sa kahilingan ng mga pamilya na irespeto ang kanilang privacy. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv ang pagkasawi ng dalawang Pilipino sa gitna ng patuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hamas Group. Ayon sa Embahada, isa sa nasawi ay 33 years old na babaeng caregiver na taga Pangasinan at bagong kasal pa lamang sa asawa na nasa Pilipinas. Ang pangalawa ay isang 42 years old na lalaki na taga Pampanga at may asawa. Ayon kay Rodolfo Gabasan, labor attaché sa Israel, malagim ang sinapit ng dalawang Pilipino. Yung isa po ay habang pinipwersa ng militante, mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver at saka yung kanyang amo. Yung isa po ay pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya dun sa mga natangay ng Hamas sa kasagsagan po ng pananalasa ng mga terorista. Humiling na ang pamilya ng mga nasawing Pilipino sa pamahalaang Pilipinas na maiuwi ang mga labi sa bansa. We have received a request for assistance po sa pagpapauwi ng dalawang nasawi at we are still coordinating with the authorities po sa pag-retrieve po ng body. Bukod sa dalawang casualties, may isa pang kinukumpirma na naiulat na isang Pinoy rin ang nasawi. There are 2 confirmed deaths and so 1 reported death, but this is subject to confirmation by DNA evidence, and then there are still 3 missing and 26 have been rescued so far. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel, Juni Lailo, kakausapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamilya ng mga Pilipinong nasawi upang personal na ipahatid ang pakikiramay. Sa isang pahayag, lubang nalungkot si Pangulong Marcos nang makumpirma ang pagkasawi ng dalawang Pinoy. Ayon sa Pangulo, kinokondena ng Pilipinas ang pagpatay na ito at naninindigan laban sa patuloy na terorismo at karahasan. Sa kabila ng pagkasawi ng mga ito, hindi pa inirerekomenda ng DFA at ng Embahada ang mandatory evacuation sa Gaza Strip. Ngunit restricted o ipinatigil muna ang deployment ng Filipino workers ngayong nasa ilalim ng Alert Level 2 ang Israel. Actually, we're not recommending that because these fatalities happened during the day of attack. And the situation, the Israeli Defense Forces have already regained the areas attacked by the Hamas. Mandatory repatriation or alert level 4 is called when a country has broken down when the rule of law and everything about peace and order has broken down and it's descended to a full war throughout the country. That is not the case in the state of Israel. Nakahanda naman ang Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng evacuation operation sa Israel kung kinakailangan na. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, mayroon na silang plano kung papaano ililikas ang mga Pilipino. 2 C-130 at isang C-295 military aircrafts ang planong gamitin ng AFP. We have identified first the temporary safe haven where we can bring our countrymen should there be an escalation of hostility. Ayon sa DFA, nasa 70 na ang nagpahayag na nais magpa-repatriate mula sa Gaza. DFA ay ayon nga dito sa Malacanang ay wala pa tayong impormasyon kung nakausap na nga ni Pangulong Marcos itong pamilya nitong mga Pilipinong nasawi dito sa Israel at maghihintay pa tayo ng update hanggang mamaya at kung bukas ay mag-update pa rin ang palasyo ukol dito. June? Oo, Nel. Ilan pa ba yung mga Pilipino na dapat na kumbaga gustong magpa-repatriate at
may mga Pilipino pa ba doon sa lugar mismo kung saan nangyari yung gulo na hinahanap pa ng embahada o kung hindi man hinahanap, nasaan sila ngayon at papaano sila nililingap ngayon ng embahada? Tama ka dyan, Jun. Nasa 70 ba yung mga nagpahayag na nais na magpa-repatriate dyan mismo sa Gaza Strip. At may 3 pa na ang termino nga ng DFA dyan ay unaccounted. Yan yung mga hindi pa mga makontak sa kanilang mga mobile numbers at mga social media accounts. Pero yung iba pang mga detalye kung papaano ito nakikipag-ugnayan ang embahada ng Pilipinas sa Israel ay hindi na sila nagbigay pa ng impormasyon. Pero ang sinabi nga ng DFA kanina ay ginagawa nila ang lahat ng paraan upang makipag-ugnayan sa mga otoridad doon dyan sa Israel para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino doon. Dahil matatandaan nga natin, June, iniutos nga ng Israel itong blockade mismo dyan sa Gaza, putulin yung supply ng tubig, kuryente at pagkain dyan. So, tiniyak naman ng embahada ng Pilipinas sa Israel, sa Tel Aviv, na ginagawa nila lahat ng paraan upang matulungan ng mga Pilipino. Medyo challenging, Ray, Nel, itong kinakaharap ng DFA sa pag-aaruga sa mga Pilipino diyan para malingap sila, Nel. Tama ka dyan. Isang challenging, yun nga yung termino din ng DFA. Malaking hamon sa kanila kung paano yung magiging movement. Pero nga, dun sa naging briefing sa atin ng Armed Forces of the Philippines kanina, kung sakaling ay iuutos na ni Pangulong Marcos yung mandatory evacuation, kung sakaling halimbawa ay lumala ang sitwasyon doon, ay may plano na sila kung paano ililikas yung mga Pilipino dahil may nakita sila doon na sinasabi na airport na maaaring doon sila magmumula at kung paano kukunin yung mga Pilipino kung halimbawa sa Israel ay mag-escalate nga itong nangyayaring conflict. Pero sa ngayon ay wala pang pangangailangan yung mandatory evacuation, June. Kasi mahirap talaga, Nel, kasi di ba ang operasyon ng Israel ngayon ay sa Gaza mismo, di ba? Doon binobomba ng airstrike ng Israel, ng puwersa ng Israel. Papaano yun na makakalabas doon yung mga Pilipino, Nel? Yun ang isang impormasyon na hindi pa sa atin maibahagi dahil yung mga impormasyon na yan inuulit sa atin na sinasabi may mga impormasyon na kailangan pang i-validate, kailangan pang kumpirmahin at hindi tayo basta maglalabas, sabi nga ng DFA, ng mga impormasyon na hindi pa nila ma-verify at hindi pa nila makumpirma, lalo na sa Israeli government yung mga impormasyon na yan. So mahirap pa rin talagang mag-spekulasyon kung ano yung nangyayari doon sa loob ng Gaza, pero yung mga ibinibigay na impormasyon ng mga local media din na nandun ay yun pa lang yung ating mga kumbaga impormasyon pa lamang na nakukuha sa ngayon at yung ibinibigay ng embahada. Ngayong araw ba nakaschedule si Pangulong Marcos para makipagkita dun sa mga kaanak ng namatay na 2 Pilipino? Ang sinabi ng embahada, June, ay kakausapin. Apparently, it's siguro sa pamamagitan ng telepono kakausapin itong pamilya na ito. Wala pa namang sinasabi kung ito ay physically papupuntahin sa Malacanang o bibisitahin ng Pangulo itong pamilya. Sa ngayon, wala pa tayong impormasyon na ganyan. Alright, Nel, ang ating pakikiramay sa 2 Pilipino, sa mga pamilyang 2 Pilipinong nasawi dyan po sa Israel. Maraming salamat, Nel Maribuhok.